Ang populasyon ng Pilipinas as of October 3, 2023 ay nasa 117,789,519 katao at ang median age ay nasa 25 years old. And dito sa channel natin, as of 2020 to 2023, 30% ng nanonood sa atin dito ay nagre-range ang edad from 25 to 34 years old. Nung unang nag-invest kayo sa ating merkado, marahil ay natanong nyo na rin ito sa inyong isipan. How much do I need to invest to become a millionaire? Now, whether you like it or not, the short answer is, it depends. Nung marami tayong advice na nababasa or nakikita, when it comes to building wealth, one of the most important suggestions that is often repeated is to start investing as early as you can. Sa edad ng 25 years old, majority ng pinaprioritize natin ay yung mga rent, pagbabayad sa utang, emergency fund, and social life. Pero yung pag-i-invest, hindi natin ito masyadong napaprioritize because ang tumatatak sa ating isipan ay bata pa tayo. Marami pa tayong time bago natin pasukin ang world of investing. Now dito sa video natin ngayon, pag-uusapan natin sa edad ng 25 years old, how much money should you invest each month to become a millionaire? Now, kung gusto mong malaman yung sagot, at kung gusto mo ring malaman kung sino yung mga nanalo na portfolio tracker ko, mag-stay ka lang and I'll show you how. Bago natin puntahan ng calculations, let's talk about first why starting early is crucial when it comes to building wealth. Time is a greatest ally in the world of investing. The earlier you start, the more time your money has to grow through the magic of compounding. And believe me, compounding is like a snowball. Nag-start ito ng maliit, habang pababa ito ng pababa at nag-gains ng momentum, ito ay lumalaki ng lumalaki over time. Now let's break down the numbers and figure it out how much you need to invest to reach the 1 million peso milestone. So let's say ang edad mo ngayon ay nasa 25 years old and ikaw ay nagtatrabaho. And usually ang retirement age sa ating bansa ay nasa 65 years old. So kung gagamitin mo ngayon yung edad mo from 25 to 65 years old, that's around 40 years of timeline. Okay, so let's say sa edad na 25 years old, so sobrang dami mong pinaprioritize, ang kaya mo lang isave every month ay nasa 1,100 pesos. Let's say ang interest nito ay nasa 3% per year. Remember, ang timeline natin kanina ay nasa 40 years. From 25 years old mag-start tayo mag-invest to 65 years old kung kailan tayo magre-retire. And meron tayong 1 million pesos na investment value na. Assuming na hindi mo kaya mag-invest ng 1,000 pesos every month, instead, kaya mo mag-save ng 530 pesos every month. Ang tanong, kaya mo ba bang ma-reach yung 1 million pesos at age 65? Yes, definitely. Assuming na yung interest per year ng iyong investment ay nasa 6%, in 40 years, meron kang 1 million pesos pa rin. Now, dito sa scenario 3, assuming na hindi mo kaya yung 1,000, yung 500, ang kaya mo lang isave ay nasa 240 pesos. Now, ang question ngayon, kaya mo pa bang maabot ang 1 million target goals mo pagdating ng 65 years old? Yes, definitely. Sa interest na 9%, pagsapit mo ng 65 years old, makakakuha ka pa rin ng 1 million pesos. As we can see, higher return can allow you to invest less money each month and still achieve the same goals. A 3% return is a common for conservative portfolio, mostly in bonds, where a 6% return is a bit more moderate and usually consists of combination of stock and bonds. However, 9% return is on more aggressive side. Usually, ito ay nakafocus lamang sa stock portfolio. Na mag-focus tayo sa real scenario, ang 10 years government bond ng Pilipinas, ang yield ay nasa 6.7%. Ang kailangan mo lang every month para ma-reach mo yung 1 million goal mo ay nasa 500 pesos. Pag ito ay ilalagak mo sa government bond natin. Now, ang scenario number 2, dito sa MP2 ng Pag-ibig, ang yield niya ngayon ay nasa 7.03%. So, kailangan lang talaga natin ay nasa 400 pesos every month para ma-reach natin yung 1 million pesos. Pero yung minimum ng Pag-ibig MP2 ay nasa 500 pesos. Nakita nyo guys yung difference?
Nag-add lang tayo ng 100 pesos. So over time, ganun kahalaga ang bawat piso sa ating dream investment. Now, scenario number 3. Ang PSEI from 1988 to 2021, so that's around 32 years na timeline, merong yield na nasa 9%. Ang kukunin natin ay itong 7.82% na yield. Let's be more conservative. So kailangan lang natin na investment every month ay nasa 300 pesos, makakakuha na tayo ng halos 1 million pesos. Kung gagawin natin itong 400, makakakuha tayo ng 1.3 million pesos. Ganito ang power ng compounding over time. Now, of course, kung bibili tayo sa stock market, wag lang tayo bili ng mga kumpanya. Pag-aralan din muna natin kung maganda ba yung management na company, malaki ba yung moat, meron ba itong i-grow in the near future, and also nagbibigay ba ito ng dividends sa kanyang mga shareholders. Remember, ang goal mo dito ay long term. Kaya maghahanap ka ng mga kumpanya na nagbibigay ng dividend. Hindi lamang nagbibigay ng dividend, consistent na nagbibigay ng dividend sa kanyang mga shareholders. So itong sites na to ay nakafocus para sa mga value investor and dividend investor sa Pilipinas. So magpo-focus na lamang tayo dito sa dividend income tracker. So dito nakalist yung mga kumpanya na nagbibigay ng dividendo sa kanyang mga shareholders. Kung mag-invest ka ng 100,000 pesos at i-invest mo ito for 5 years, ito yung profit mo na matatanggap galing sa dividendo lamang ng kumpanya. Dami kang makikita mga kumpanya na nagbibigay talaga ng dividend sa kanyang mga shareholders. So kayo na lamang bahala mag-explore dito sa sites na ito. Kung hindi mo pa alam kung saan ito mahanap, puntahan mo lamang ang channel ko and pinutin mo lamang itong About tab and pinutin mo lamang itong nag-highlights na link na ito or puntahan mo lamang ang link na ito para madirekta ka doon sa sites na pinapakita natin. Magkaroon ka ng idea sa stocks na pipiliin mo, puntahan mo lamang itong financial analysis natin, pinutin mo lamang ang financial risk analysis, ang sa ganitong format kanya dadali, and pinutin mo lamang itong server 1, so ganitong format yung makikita mo. Dito nakapaloob, latest information sa company, so ano yung position ng kumpanya versus sa kanyang mga competitors, intrinsic value, ang revenue breakdown, saan ba naggaling yung revenue ng company, financial information, revenue ng company over the past 18 years, and yung forecast ng mga analysts sa isang kumpanya, at iba pang mga mahalagang informasyon pagdating sa financials ng isang kumpanya. And also, kung gusto mo rin ng malalimang analysis sa competitors ng kumpanya, meron din tayo niyan. Ginawa na natin ito, no? Ito yung pinakabagong update natin sa ating tracker. Pinutin mo lamang itong pair analysis and lalabas itong data na ito. Pag pindot mo dito, ito na yung makikita mo. Naandyan yung data ng mga competitors or best competitors ng kumpanya na nire-research mo. Stock information, valuation, management quality, kaano kalaki yung utang, forecast ng mga analyst, and also yung events about sa mga kumpanya. And marami pa akong tools na pwede nyong gamitin dito para magkaroon ka ng malawak na kaalaman sa pag-i-invest dito sa ating bansa. And lahat ng knowledge ko sa pag-i-invest, binigay ko dito sa ating sites para magkaroon kayo ng idea sa mga kumpanya na papasukan nyo. Sa bawat sentimo na pinapasok mo ngayon sa iyong investment portfolio, binibili mo ang piece of your future. Ngayon naman, kung gusto mong malaman kung sino yung mga nanalo ng aking portfolio tracker, ang gagawin ko lamang, pupuntahan ko lamang ang pinaka-latest video ko, ay ikakopy ko lang yung link nito at ating siyang i-paste dito. And i-filter lang natin ito sa keyword na tracker. So sa video na to, mayroong possible 21 subscriber ang pwedeng manalo ng ating portfolio tracker ngayon. Naumpisahan na natin, ang unang mananalo ng ating tracker ngayong araw ay si Sir Gatnoli. Congratulations sa'yo kasi ikaw yung unang nanalo. Susunod, congratulations sa'yo kasi ikaw yung susunod na nanalo. And again, congratulations. Congratulations. And congratulations. Sa mga nanalo ng portfolio tracker ko ngayon, mag-email lamang kayo sa aking email address and definitely ibibigay ko ito sa inyo. And again, congratulations sa inyong lahat. And kung gusto mo naman manalo ng portfolio tracker ko, mag-comment ka na dito sa video natin ngayon.